irrigated land, yung wala talagang irigasyon. Kasi once a year lang sila nakakapagtanim pag panahon ng tag-ulan talaga dahil doon sila kumukuha ng pang-irrigate nga. Tapos doon pa nasira pa ng bag. Inutang pa nila yung mga pinananim. Panahon ng aning eh. Kaya yung DA, abangan nyo mamaya, no? Yung Department of Agriculture, mukhang may mga tulong na isasagawa sa kanila. Mga soft loan na rin para, okay, pahiramdaman ng pataba para makapagsimula ulit. Samantala, dahil pa rin sa bagsik ng Bagyong Juan, gumuho ang isang bundok ng basura sa Irisan, Baguio City. 5 bahay ang natabunan na katabi lang ng tambakan. Wala naman nasaktan sa insidente pero nagsilikas na ang ilang mga residente sa pangambang maulit ang pagguho ng basura. Ang insidente, bunsod pa rin ng patuloy na pag-uulan sa lugar. Tumambot na. Alala ko yung sa payatan, no? Oo nga. Okay, samantala, naging usad pagong ang daloy ng trapiko. Saan? Sa EDSA Makati kaninang hating gabi. Baka sale na naman yan. Hindi po. Na-announce na po namin na mas maaga. Sana kapag handa po kayo, yung pag-repair po sa EDSA Bagallanes Flyover. Yan ang Ronda Report ni Sirian Aguo. Sirian. Yes, Igan, bumper to bumper nga ang traffic dito nung maabutan namin ng pasado alas 11 ng gabi dito sa Magallanes Flyover. Sarado kasi isang lane dahil pinapalitan ng mga tauhan ng DPWH yung metal plate sa tulay. Nasisira na kasi ito kasi marami raw truck na overloaded o masyadong mabigat yung karga na dumadaan dito. Kaya yung konkreto na nagbibitak-bitak at yung metal plates na nasa ilalim nasisira. Pero na matapos naman ng mahigit 4 na oras ay balik na sa normal yung daloy ng trapiko dito. Pero tutuloy daw bukas ng gabi at Sabado ng gabi ang pagkukumpuni sa mga metal plates. Magsisimula ito alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya inabisuhan na lahat ng motorista na umanap na ng alternatibong ruta para madaanan sa mga oras na ito. Yan muna ang pinasariwang balita mula dito sa Magallanes. Balik mo na sa Igan. Okay, maraming salamat, Sirian Aguo. Ayan. Paparating ko rin sa MMDA yung kanilang mga tao. Minsan, sa gabi pala, tuloy yung paglililing sila ng mga railings. Okay. Dapat magsuot ng reflectorize. Oo, para Minsan magugulat ka, hindi mo naman inasama yung maglalakad sa flyover, di ba? Magugulat ka at ilan na yung muntik-muntikan. Nasa gilid lang sila. Sa gabi pa. Biro mo, inaabot sila ng gabi sa paglililing. Sana may suot sila kahit vest na orange o neon green para makita po ng mga motorista. Lalo yung mga paakyat. Blind ano yan eh. Makita mo, tao na. Medyo kailangan pa rin natin ng improvements in terms of safety procedures and practices dito sa atin. At 4 na araw na lang nga pala barangay at sangguniang kabataang elections na. Pero sa bayan ng Palanan, Makunakon at Divilacan sa probinsya ng Isabela, hindi muna ito matutuloy. Inirekomenda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa COMELEC na ipagpaliban muna ang eleksyon doon dahil sa pinsalang dala ng Bagyong Juan. Ang pagdaraos ng special election sa mga apektadong lugar kailangan gawin sa loob ng 30 araw. Una nang sinabi ng COMELEC na ang power supply at ang paggamit ng mga eskwelahan bilang evacuation center ang ilan sa mga kinonsidera sa pag-postponement ng eleksyon. Pero kahit wala pa rin kuryente sa maraming lugar sa Cagayan, Isabela at Cordillera Region, tuloy pa rin ang eleksyon doon sa Lunes. Agahan na lang daw ang oras ng botohan. Kaya para sa mga apektadong lugar sa norte, imbes na alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang botohan, gagawin itong alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wow. Anong epekto Nung 1 hour? alas 6, tapos alas 2. Tapos alas 6, tapos alas 3 pa rin. Kasi may... Ay, sa kuryente siguro. Mamaya, Ingat, ang COMELEC. Sasagot siya. Sa ibang balita naman, isang OFW ang natagpo ang patay sa CR ng parehong eroplano kung saan natagpuan sa isang basurahan si Baby George Francis. Siya ang 36 anyos na si Marlon Cueva na ayon sa mga saksi ay tila balisa at hindi mapakali sa loob ng eroplano. At nang palapag na ang eroplano ng Gulf Air, natagpuan siya ng isang flight steward sa CR at may nakapulupot daw sa kanyang leeg na tali galing sa jacket at hindi na siya humihinga. Sa statement po ng Gulf Air, sinabi nilang nilapatan daw ng cabin crew ng CPR si Cueva nang matagpuan siya sa banyo at di tumigil hanggang sa lumapag ang eroplano. Iniimbestigahan na ng Pasay City Police kung may foul play sa insidente. Abot-abot naman ang pighati ng misis at kapatid ni Cueva. Ano kaya problema ni Cueva? Ano yung fears na may talas na hinihila niya yung sarili niya? Kasi wala Pinutol sasabitan ang yun kwento ng Pasay Police. Natagpuan to nasa nakaupo. Nakaupo siya at pinutol yung tali ng jacket. So may sinabitan siya. May sinabitan siya ng tali. Foul play din. Hindi raw Iniisip nila nila kasi tinatanggal yung kung paniniwalaan mo naman yung CPR sa loob ng ang liit ng banyo ng
ng eroplano, ilalabas mo yun, di ba? Kaya pwede mag-CPR doon sa loob. Sa loob. Tama. Dalawa nga, imposibleng, di ba, kahit paano masikip yun eh. Dalawa nagkakasya pa rin. I mean, hindi ko naman sinubukan, pero... I've heard. Hindi, ako, tsaka yung anak ko. Kasya kami. Oo. Di ba? So, Pero mahirap rin palang bantayan lahat ng pasahero dun sa eroplano, no? Kasi wala silang kaalam-alam na may tao pa pala dun sa banyo na, di ba? Parang just use the bathroom, di ba? Oo. Wala ka namang pagdududahan pa minsan. pero magtataka yan ka, dahil pababa na, usually dapat lahat tayo nakaupo. chinecheck. Nakalagay doon, hindi na bakante. May tao eh. Hindi dapat pag-alala na rin yung... Tsaka wala siya dun sa upo niya. Dapat Dahil makita ba't nila yung pababa, bakante. di ba, yung mga terorista, alerto din yung mga ano. CSI. O kaya kung bakit ang tagal ng sarado yung lavatory. Di ba? Minsan, tingnan nyo ho, di ba? Kinakatok. Tataka ka na. Kaya abangan natin yung Hindi sanay sila sa investigasyon. Pilipino, matagal pag pababa. Nag-aayos yata. Lalo yung mga OFW, di ba? Nag-aayos sila eh. Powder, ganyan. Samantala, isa namang amazing balita mula sa Amerika. Hinahanda ngayon ang isang lalaki doon para sa isang malapelikulang operasyon, ang paglalagay sa kanya ng bagong muka via face transplant. Ito po si Dallas Waynes bago masunog ang kanyang muka noong November 2008. Pero eto na po siya ngayon. Ayan po, ang mukha po niya literal na nabura ng makuryente habang nagpipintura sa isang simbahan. Na-comatose pa siya at 9 na buwang nanatili sa ospital at sumailalim sa mahigit 20 operasyon. Ngayon, face transplant na ang susunod na pagdadaanan niya, kaya naman nagpapalakas na siya. Bagamat kabado, excited naman daw si Waynes para makuha ang kanyang bagong mukha. Dito na siya sa... Or any vocal mukha at for that nagsasalita. matter, no? Sa galing sa tao pero- na namatay. Yeah, pero sometimes, di ba, parang isipin mo, I mean, ako, personally speaking, parang, can you live like that also? He has to go through some psychological and I'm sure kasama yun sa mga plano, lalo na pag ganyan kasi yeah, it's hard, di ba? Parang, may iba. Tsaka hindi na siya nakakita eh. oh, parang buhay ka pero, di ba? Oh, so wait nga, hindi siya nakakita. Hindi naman siya pwede lagyan ng... Parang ita-transplant. Parang Maglalagay na kasi lang meron ng- na silang nagawa doon before, diba? Sa Correct. isang babae, yung parang kinagat yung mukha niya ng isang chimpanzee ba? Or Yeah, gorilla. yeah, I saw that. Oo, tapos parang nagawa nila and then I think they're gonna try yung parehong procedure Yung dito. ginagawa, like yung isa namin kinover sa emergency, tumor eh, kinain din yung mukha niya. Maskara, parang ganun. Nilagyan ng maskara para magkaroon lang ng personality. Oo. Pero Although kita mo, yan, nakakakita siya. hindi rin eh. Hindi Kasi rin. tumor, kinain na itong bungo. So nilagyan siya ng ano, kasi ang hirap naman kausapin na, alam mo yun. So ito, lalagyan sila ng panakip. Protection na rin sa infection. Correct. Ayan, so at least may personality. Hindi kagaya nung lalaki, di ba? Wala talaga. Wala, tinatakpan niya talaga. Dagdag ano yung dagdag? Pampakonfidence din. Usapang hayop naman tayo. Ito ang literal na hayop sa laki, ang Guinness record holder bilang world's longest domestic cat. Siya si Stewie, isang 5-year-old Maine Coon cat. Lahi na malalaking pusa. Ang laki nga. Mula sa kanyang ilong hanggang sa kanyang buntot, ang haba ni Stewie umabot sa 48.5 inches. Natalo niya ang dating record holder na kalahi niya rin sa sukat ng 48 inches flat. Tuwang-tuwa naman sa pagkilalang yan ng Guinness ang may-ari ni Stewie. At sa kabila ng laki ng pusa nila, cute na cute pa rin naman ito para sa kanila. That's a big pussy. That's a big cat. Grabe. Talaga. Cute! Good morning naman mga kachika. Tuloy pa rin ang intriga sa real score ng love life ni Pangulong Noynoy Aquino. At pati nga ang presidential stylist niya na si Liz Uy, nalilink na rin kay Pinoy. Pero nang matsyempohan ng GMA News si Liz, kamakailan sa isang launch party ng Preview Magazine sa Cebu City, tumanggi siyang pag-usapan ang issue. Gayunman nilinaw ni Liz na di siya apektado rito. Giit pa niya, di siya sanay sa limelight. Would you like to say anything at this point? You're in the limelight. And enjoy the party. Enjoy the preview party. Muli po naming hiningan ng reaksyon ang Malacanang pero ayaw na po nitong palakihin pa ang issue. Muli pong hiniling nito na irespeto na lang natin ang privacy ng Pangulo. Ayan, pero iwan na natin pakialaman yun, pero totoo bang nag-away sila kaya hindi nakatin ng briefing? Nagkatampuhan. Sila ni Liz. Nagkatampuhan daw. Kala ko Sabi sa nag-date Malacanang, lang. di ba? Nag-date, no? Baka nag-date Napuya? sa podium. Hindi, dahil meron daw gustong Nangyayala social rin tayo ng flight. Hindi tayo nangingialam. Ang nangingialam yung wag kang mag-girlfriend. Oo, tama. Pero yung sinasabi natin may girlfriend, nag-date, eh, balita yun. Balita. Pangulo siya, eh, di ba? Single eh. Ang nangingialam yung ano, basta lang nakipag-break eh, ano, yung hindi na Gusto nangihimasok. lang namin yun. happy ka. Ayan. Kaya tuloy-tuloy lang po ang pagtambay. Kasama ang inyong paboritong morning barkadahan ng best
morning show ng NDRRMC. Dito sa Una Hirit! Proud ako sa body paint ko dahil bawat aray ay patunay na buong galing ang aking binigay.